Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pinaka-latest post ni Attorney Rowena o Bing Guanzon. Sabi niya, nangutang ang BBM administration sa mga Filipino netizens o citizens. Nagbenta ng government bonds. Utang na loob BBM, magpakamatay ka na. Sumabog na po ang galit ni Attorney Guanzon. Isinare ni Attorney Guanzon ang balita o post ng Manila Bulletin Business. Ito ang post. The Marcos Jr. government successfully borrowed its planned amount of 50 billion at higher costs through the sale of dual tranche government bonds. Excuse me. During the sale of the 3-year treasury bonds or T-bonds on Tuesday, January 6, the Bureau of Treasury fully awarded its 20 billion peso offering. Total bids reached 52.1 billion, more than twice the amount offered. Demand was weaker than the 59.8 billion tendered during the previous 3-year bond auction in December of 2025. Yan. So, mas mataas ang interest, higher rates. So, ito na po ang isa sa mga legacy ng Marcos Jr. administration. Ang utang natin ngayon, if I'm not mistaken, aabot na po ng 17 trillion. Ang alam ko, pag-alis ng Duterte administration, simulan pala natin. Pag-upo ng Duterte administration, nasa 6 trillion ang utang. Pag-alis niya, nasa 12 point something trillion na dahil nagkaroon tayo ng pandemic at saka nagkaroon ng build infrastructure program. So, may mga bumabatikos na grabe daw ang utang natin panahon ng Duterte, but hindi nila kinoconsider yung pandemic. Lahat ng gobyerno sa buong mundo nangutang para makasurvive. Then, maliban sa pandemic, may makikita mo na pinagdaanan ng pera yung mga kalsada, tulay, infrastruktura na naipatayo dahil nga very successful yung bill. So, nagsimula ang Marcos administration, sobra 12 trillion ang utang. Ngayon, 3 taon pa lang siya, umabot na ng 5 trillion ang utang ng Marcos Jr. administration. So, may remaining 3 years pa siya. Ang mga projection, baka daw aabot sobra 20 trillion pesos ang magiging utang ng Pilipinas after ng Marcos Jr. administration. Kaya hindi mo na masisi si Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, utang na loob, magpagurgur ka na. So itong utang na ito, last year pa ito na nabasa ko, nung nasa 16 trillion pa lang ang utang. Bawat Pilipino meron na siyang babayarang utang kahit bagong panak. Aabot na ng 143,000 pesos ang share ng bawat Pilipino sa 16 trillion utang last year. Eh ngayon, another 50 billion. So, wala namang problema sana yung yung mangutang kung gamitin lang sa tamang yung investment o ano. Nung
lahat ng naging presidente umutang. Panahon ng Marcos Sr. Nakautang din tayo. Kaya lang, yung mga pinaglaanan ng inutang ng Marcos Sr. hanggang ngayon, napapakinabangan pa natin. Ganon sana ba? Na mayroong accomplishment. Oh. So ano ngayon? Pagdating sa major infrastructure, ano ang may pagmamalaki ng Marcos Jr. na naipatayo niya after 3 years na infrastructure project? Ako, wala akong makita. Kasi yung ipinagmamayabang na nito Metro Subway, sabi niya matatapos by 2028. Eh wala. Taon-taon binabawasan nilang pundo. Even for 2026 budget, nabawasan na naman ng pundo ng Metro Subway. Pati yung north-south na railway, nabawasan din ang pundo. Kaya wala silang maipakita na major infrastructure projects na matapos. So, ulitin ko, hindi naman masama ang mangutang. Kaya lang, saan napupunta yung inuutang? Ito na, yung napupunta sa pamumulitika, napupunta sa flood control projects, napupunta sa mga ayuda. Yan ang masama. Kaya ito na ang legacy ng Marcos Jr. administration, yung napakalaki na ang nautang na hindi mo man talaga napapakinabangan dahil nga iba-ibang priority. So tingnan nyo yung budget natin ngayon. Ang dami na namang unprogrammed funds, tapos ang daming ayuda. Grabe, bilyones. Natanggal nga ang natanggal ang mga malaking pundo sa flood control, napunta naman sa MAIP. Anong MAIP? Yung pantulong sa mga indigent patients. Kaya lang magluluhod ka muna sa mga politiko bago ka matulungan. So, napunta sa AIX, TUPAD, Farm to Market Roads, Presidential Assistance for Farmers, kung ano-ano pa nga, halos ayuda na lang lahat ang pinagtuunan ng pansin itong budget natin ngayong taon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan og yero. Kay sukad-sukad diba na ipakatabang sa ako akan nakapasalamat kami dako naunta ikaw ta saan ka og kinabuhi amot namo sa imong mga maayon. So, mao na ni ang itsura sa balay ni nanay, mao na ni ang kadagkuon sa buslot. So mga dagko na gid kaayo. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig gani ang imong balay? 35 na, sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kaayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. O sige nanay Hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila kinabuhi kay. Ano ako
Karon human na gid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. Ayaw nga napulihan na sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Oo nga nakaatop na ka nanay. Tup na gayud na patsada na gayud busa. Nang hinaot kami nga maayo tagaan kamo. Maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.